Sa gitna ng isang abalang kalsada sa Maynila, kung saan nagmamadali ang mga tao at halos walang pumapansin sa paligid, may isang lalaking nakaupo sa gilid ng bangketa. Gusgusin ang damit, marumi ang mukha, at nanginginig ang kamay habang hawak ang isang lumang leta. Mahina ang kanyang boses habang paulit-ulit na sinasabi, "Tulong po, kahit barya lang." Walang tumitingin sa kanya. Ang iba'y umiiling, ang iba'y nagmamadaling umiwas. Para sa kanila, isa lang siyang karaniwang pulubi, isa sa libo-libong taong araw-araw na hindi napapansin. Ngunit may kakaiba sa kanyang mga mata. Kahit pagod at sugatan ang itsura, may bakas ng lalim at dignidad na hindi may paliwanag. Arabang minsan na siya may dakilang buhay at ngayon ay tuluyang nalugmok. Habang dumaraan ang mga sasakyan, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto, ilang metro ang layo. Bumukas ang pinto. Bumaba ang isang lalaking kilala sa buong mundo, Manny Pacquiao. Napatingin siya sa paligid, ngunit biglang napatigil ang kanyang mga hakbang. May kung anong humatak sa kanyang pansin. Hindi ingay, hindi sigaw, kundi ang tahimik na presensya ng pulubing iyon. Lumapit si Manny. Hindi dala ng kamera. Hindi para sa palabas, kundi dahil may naramdaman siyang hindi may paliwanag. Nang magtagpo ang kanilang mga meta, parang huminto ang oras. May kakaibang pakiramdam si Manny, parang pamilyar ang mukha ng lalaki, pero hindi niya alam kung bakit. Sa sandaling iyon, may isang matandang lalaki sa gilid ng kalsada ang biglang bumulong, halos pabulong lamang, ngunit sapat para marinig ni Manny. "Alam mo ba kung sino yan?" Napalingon si Manny. "Ha? Sino po?" tanong niya. Himinga ng malalim ang matanda bago nagsalita muli. Sinasabi nila, anak daw siya ni Bruce Lee. Arang tinamaan ng kidlat si Manny Pacquiao. Anak ni Bruce Lee, isang alamat, isang pangalan na simbolo ng lakas at disiplina. At ngayon, namamalimo sa gilid ng kalsada. Hindi makapaniwala si Manny. At doon nagsimula ang kwentong yayanig sa buong mundo. Tahimik ang paligid matapos mabanggit ang pangalang Bruce Lee. Para bang huminto ang ingay ng mga sasakyan, ang busina, at ang nagmamadaling yabag ng mga tao. Nanatiling nakatayo si Manny Pacquiao, nakatitig sa lalaking namamalimos sa harap niya. Hindi pa rin makapaniwala sa kanyang narinig. Unti-unti siyang lumapit. Hindi pa dalos-dalos. Hindi mayabang, kundi may pag-iingat at paggalang na para bang ayaw niyang takutin o saktan ang damdamin ng lalaking nakaupo sa bangketa. "Kuya, kumusta po kayo?" May nahong tanong ni Manny. Nagulat ang pulubi. Dahan-dahan siyang tumingala. Kita sa kanyang mukha ang pagkabigla, hindi dahil kilala niya si Manny, kundi dahil bihira siyang kausapin na may malasakit. Sanay na siyang baliwalain, lampasan at iwasan ng mga tao. "Ayos lang po." Mahina niyang sagot, sabay yuko muli ng ulo. Napansin ni Manny ang panginginig ng kanyang mga kamay, ang sugat sa gilid ng kanyang noo, at ang malalim na pagod na baka sa kanyang mga mata. Hindi ito simpleng pagod ng isang araw. Ito'y pagod na mahabang panahon ng pagkakalimot. "Gutom po ba kayo?" tanong ni Manny. Sandaling natahimik ang lalaki, sa kamarahang tumango. "Opo, pero sanay na po ako." Mahina niyang sagot. Ang simpleng sagot na iyon ay parang tumusok sa puso ni Manny. Sanay na. Ibig sabihin, matagal na itong tiisin. Umupo si Manny sa bangketa, sa tabi mismo ng pulubi. Walang pakialam kung may makakita. Walang iniisip na imehe. Sa sandaling iyon, isa lang siyang tao na nakaupo sa tabi ng kapwa-tao. Napansin ito ng ilang dumaraan. May huminto. May naglabas ng cellphone. May mga bulungan. Si Manny yan ay. Bakit siya nakaupo diyan? Pulubi ba yan? Ngunit hindi iyon pinansin ni Manny. "Kumain na po ba kayong ngayon?" tanong niya ulit. Umiling ang lalaki. "Hindi pa po, simula kahapon." Tahimik na inilabas ni Manny ang kanyang pitoka at inabot ang isang hawak niyang pera. Ngunit bago pa man ito tanggapin ng pulubi, bigla itong umatras. "Huwag na po," sabi ng lalaki. "Marami mas nangangailangan kaysa sa akin." Nagulat si Manny. Isang taong halos wala na,
ngunit mas iniisip pa ang iba. Kuya, sabi ni Manny nang may lambing, hindi po kainaan ang tumanggap ng tulong. Dahan-dahang tinanggap ng lalaki ang pera, ngunit hindi pa rin siya makatingin ng diretso. May halong hiya at lungkot ang kanyang kilos. Salamat to, mahinang sambit. Sa sandaling iyon, muling nagsalita ang matandang lalaking kanina pa nakamasid. Lumapit siya at tumingin kay Manny. Matagal ko na siyang nakikita dito, sabi na matanda. Tahimik lang, hindi nanlilimos ng malakas. Pero may kakaiba sa kanya. Kakaiba po, tanong ni Manny. Tumango ang matanda. May mga galaw siya minsan, parang sanay sa martial arts. Minsan, nakita ko siyang gumagalaw mag-isa sa gabi. Parang nagsasanay. Napatingin muli si Manny sa pulubi. Kuya, marunong po ba kayo ng martial arts? Biglang nanigas ang lalaki. Para bang may tinamaan sa kanyang alaala. Ilang segundo siyang hindi nagsalita. Deti po, mahinang sagot niya. Matagal na po. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Manny. Huminga ng malalim ang lalaki. Sa unang pagkakataon, itinaas niya ang kanyang mukha. Sa kanyang mga meta, may bakas ng sakit at alaala ng isang buhay na nawala. May mga bagay po na masakit alalahanin, sabi niya. Mas madaling kalimutan. Tahimik si Manny. Hindi siya nagpilit. Ngunit ramdam niya, ang lalaking ito ay may dalang mabigat na kwento. Isang kwento matagal nang hindi naririnig ng mundo. Sa paligid, dumami ang nanonood. Ramdam ang tensyon. Ramdam ang misteryo. At sa sandaling iyon, mas lalong tumibay ang kutob ni Manny. Hindi ordinaryong pulubi ang lalaking ito. At ang katotohanan ay unti-unti nang lalabas. Tumahimik ang paligid habang nakatingin si Manny Pacquiao sa lalaking nakaupo sa bangketa. May kung anong bigat sa hangin, para may lihim na matagal nang gustong lumabas, ngunit matagal ding itinago. Kuya, mahinahong sabi ni Manny, hindi ko kayo pipilitin. Pero kung handa po kayong magkwento, nakikinig ako. Napapikit ang lalaki. Parang may matinding laban sa loob ng kanyang isipan, sa pagitan ng paglimot at pag-alala. Ilang sandali ang lumipas bago siya muling huminga ng malalim. Matagal na po yon, panimula niya, at akala ko wala nang may pakialam. Umupo ng mas maayos si Manny. Hindi siya nagmamadali. Alam niyang ang mga sugat na hindi nakikita ay mas masakit kaysa sa sugat sa balat. Hindi ko alam kung bakit. Patuloy ng lalaki, pero simula nang banggitin ninyo ang martial arts, parang bumalik lahat. Dahan-dahan niyang inunat ang kanyang kamay. Sa ilalim ng dumi at galos, makikita ang mga daliri na tila sanay sa disiplina, mahigpit, kontrolado, hindi pabaya. Hindi ito kamay ng karaniwang pulubi. Deti, sabi niya, may nagturo sa akin kung paano igalang ang sarili. Kung paano gawing sandeta ang isip bago ang kamao. Napatingin si Manny sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon, malinaw niyang nakita, hindi lang lungkot, kundi determinasyon na matagal nang natabunan. Sa gilid ng kalsada, muling lumapit ang matandang lalaki na kanina pa nagbabantay. Ngayon, maseryoso ang kanyang mukha. Hindi ko alam kung totoo, sabi na matanda, pero minsan may dumating na banyaga dito. Hinahanap siya. Sabi nila, may koneksyon daw siya sa isang alamat. Anong alamat? Tanong ni Manny. Himinga ng malalim ang matanda bago nagsalita ng isang pangalang kilala sa buong mundo. Bruce Lee. Napatingin ang lahat. May mga napahinto sa paglalakad. May mga napabukas na meta. Ang pangalan ay parang kidlat na tumama sa isipan ng bawat nakarinig. Biglang yumuko ang lalaki. Arang ayaw niyang marinig muli ang pangalang iyon. Huwag na po, pakiusap niya. Matagal ko nang iniwan ang pangalang yan. Bakit? Mahinahong tanong ni Manny. Bakit ninyo iniwan? Tumulo ang luha sa pisngi ng lalaki. Ang unang luha na lumabas mula nang magsimula ang usapan. Dahil sa pangalan na yan, sabi niya, nawala sa akin ang lahat. Tahimik ang lahat. Walang gustong sumingit. Lumaki ako sa anino, patuloy niya. Isang aninong napakalaki, napakabigat. Lahat may inaasahan.
Lahat may hinihingi. Pero walang nagtatanong kung kaya ko pa. Napasinghap si Manny. Alam niya ang pakiramdam na may bigat ng pangalan, ng inaasahan na mundo. Sinubukan kong tumakas, sabi ng lalaki, sa katahimikan, sa paglimot, hanggang sa tuluyan na akong nawala. Pero bakit dito? Tanong ni Manny. Bakit sa kalye, mapait na ngumiti ang lalaki? Dahil dito, walang nakakakilala, walang humihingi, walang nag-expect. May mahabang katahimikan. Tanging ingay ng hangin at mga sasakyan ang maririnig. Sa wakas, nagsalita si Manny, may lambing, may tapang. Kuya, sabi niya, kahit anong apelido pa ang dala ninyo, tao pa rin kayo. At karapat dapat kayong tulungan. Dahan-dahang tumingala ang lalaki. Sa unang pagkakataon, may liwanag na sumilay sa kanyang mga mata. Hindi po ninyo ako kilala, sabi niya. Ngumiti si Manny. Hindi ko kailangang kilalanin ang pangalan ninyo para makita ang halaga ninyo. May ilang nakasaksi ang napaluha. May tahimik na nagdasal. May humawak sa dibdib. Sa sandaling iyon, kumalat ang bulong sa paligid, mula sa isang tao, kapunta sa isa pa. Siya nga raw, anak daw ni Bruce Lee. Grabe, paano nangyari ito? Ngunit hindi iyon mahalaga kay Manny. Ang mahalada, isang buhay ang nasa harap niya, isang buhay na matagal nang nawala sa liwanag. At sa araw na iyon, nagsimula ang posibilidad ng pagbabalik, hindi bilang alamat, kundi bilang tao. Matapos ang revelasyong yumanig sa lahat, nanatiling tahimik si Manny Pacquiao. Hindi siya nagsalita agad. Nakatingin lang siya sa lalaking nasa harap niya, isang taong winasak ng bigat ng pangalan, na inaasahan ng mundo, at ng sariling pag-iisa. Sa paligid, patuloy ang mga bulungan. May mga nagvi-video. May mga nagtataka. May mga hindi pa rin makapaniwala. Ngunit para kay Manny, unti-unting naglalaho ang ingay. Ang natitira na lamang ay ang tao sa kanyang harapan. Kuya, marahang sabi ni Manny, hindi ko alam ang buong kwento ninyo. At hindi ko kailangan malaman lahat ngayon. Huminto siya sandali. Saka nagpatuloy. Ang alam ko lang, hindi kayo dapat narito. Hindi ganito. Napayo ko ang lalaki. Ganito na po ang buhay ko, sagot niya. At tanggap ko na. Umiling si Manny. Hindi. May mga buhay na hindi tinatapos sa bangketa. Tumayo si Manny at inabot ang kanyang kamay. Isang simpleng kilos, ngunit puno ng kahulugan. Hindi ito kamay ng isang boksingero. Ito ay kamay ng isang kapwa-tao. Sumama po kayo sa akin, sabi niya. Nagulat ang lalaki. Ha? Saan po? Tanong niya, halatang naguguluhan. Kakain muna tayo, sagot ni Manny. Mainit na pagkain. Malinis na lugar. Walang tanong muna. Hindi ko po kayang suklian, agad na sabi ng lalaki. Wala po ako may bibigay. Ngumiti si Manny. Ngiti ng tao matagal nang natutong magbigay ng walang hinihintay na kapalit. Hindi po kita tinutulungan para may ibalik ka. Tinutulungan kita dahil tao ka. Sandaling nag-alinlangan ang lalaki. Makikita sa kanyang mga mata ang takot. Takot umasa muli. Takot masaktan ulit. Ngunit sa huli, marahan niyang tinanggap ang kamay ni Manny. Isang palakpak ang biglang narinig. Isa, dalawa, hanggang sa marami. Hindi ito palakpak ng kasikatan, ito ay palakpak ng pag-asa. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, may isang babaeng lumapit kay Manny. Umiyak. Salamat, sabi nito. Sa wakas may tumingin din sa kanya. Tumango si Manny. Lahat po tayo may karapatang makita. Sa loob ng sasakyan, tahimik ang biyehe. Nakatingin lang sa bintana ang lalaki. Parang bata na unang beses muling nakakita ng mundo. Kuya, tanong ni Manny, kailan po kayo huling kumain na maayos? Matagal bago sumagot ang lalaki. Hindi ko na po maalala. Himigpit ang pagkakahawak ni Manny sa manibela. Pagdating nila sa isang simpleng restaurant, halos ayaw pumasok ng lalaki. Marumi po ako, sabi niya. Baka mapahiya kayo. Hindi siya sinagot ni Manny. Sa halip,
Hinubad niya ang kanyang jacket at marahang inilagay sa balikat ng lalaki. Hindi ka marumi, sabi niya. Napagod ka lang. Sa loob ng restaurant, napatingin ang mga tao. May kumilala kay Manny. May nagtaka kung bakit may kasama siyang gusgusin. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Umorder siya ng pagkain. Marami. Mainit. Toto. Nang dumating ang pagkain, nanginginig ang kamay ng lalaki. Hindi dahil sa gutom lang, kundi dahil sa emosyon. Salamat. Paulit-ulit niyang sabi. Hindi ko po alam kung bakit ninyo ito ginagawa. Tumitig si Manny sa kanya. Dahil may isang aral akong natutunan, sabi niya. Hindi nasusukat ang lakas sa suntok, kundi sa puso. Habang kumakain ang lalaki, tahimik si Manny. Inagmamasdan niya, hindi bilang alamat, hindi bilang anak ng isang sikat na tao, kundi bilang isang buhay na unti-unting bumabalik. At sa sandaling iyon, may ginawa si Manny na hindi inaasahan ng kahit sino. Tinawagan niya ang isa sa kanyang mga tao. Maghanda kayo, sabi niya sa telepono. May uwi sa ating ngayon. Napatingin ang lalaki, naguguluhan. Anong ibig ninyong sabihin? Ngumiti si Manny, ngiting may dalang panibagong simula. Ibig kong sabihin, sabi niya, hindi na po kayo babalik sa kalsada. At doon nagsimulang tuluyang magbago ang kapalaran ng lalaking minsang nakalimutan ng mundo. Pagkatapos na mainit na pagkain, tila unti-unting bumabalik ang kulay sa mukha ng lalaki. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay tulad ng kanina. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay nasa kanyang mga meta, may liwanag na, kahit bahagya pa lamang. Hindi pa tapos si Manny Pacquiao. Paglabas nila ng restaurant, huminto sila sandali. Tahimik ang gabi, at ang ilaw ng kalsada ay tila mas maliwanag kaysa dati. Tumigil si Manny at tumingin sa lalaki. Kuya, sabi niya, may isa pa akong gustong gawin. Nag-alinlangan ang lalaki. Marami na po kayong nadawa, sagot niya. Sobra na po ito. Umiling si Manny. Hindi pa. Sumakay sila sa sasakyan at bumiyehe. Walang sinabing direksyon si Manny. Ilang minuto ang lumipas bago sila huminto sa isang tahimik ngunit maayos na gusali, malinis, may ilaw, at may pakiramdam ng seguridad. Nasaan po tayo? Tanong ng lalaki. Dito muna kayo, sagot ni Manny. May maliligo. May malinis na damit. May kama. Napatingin ang lalaki sa gusali, halos hindi makapaniwala. Ayoko pong maging pabigat, sabi niya halos pabulong. Hindi nagtaas ng boses si Manny. Hindi ka pabigat kapag tinutulungan ka. Sa loob, sinalubong sila ng ilang tao. Maayos ang pakikitungo, walang tanong, walang panghuhusga. Inabot kay Manny ang isang bag ng damit, tuwalya at sinelas. Nakahanda na po, sabi ng isa. Ibinigay ni Manny ang bag sa lalaki. Magpahinga ka muna, sabi niya. Kami na ang bahala. Pumasok ang lalaki sa banyo. Nang magsara ang pinto, napaupo siya sa sahig. Doon, sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, tuluyan siyang napaiyak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pag-asa. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya. Malinis, maayos, tahimik. Halos hindi na makilala ang dating pulubing nakaupo sa bangketa. May mga sugat pa rin, may mga marka ng kahirapan, pero may dignidad na muli. Napatingin si Manny. Sandaling natahimik. Mas malinaw ng gayon, sabi niya, ang alin po, tanong ng lalaki, na hindi ka dapat nagtatago. Umupo sila sa isang maliit na sala. Tahimik ang paligid. Pagkatapos, may inilabas si Manny, isang sober. Kuya, sabi niya, may tutulungan ka pang gawin. Agad umiling ang lalaki. Ayaw ko pong tumanggap ng pera lang, sabi niya. Ayaw ko manatiling umaasa. Ngumiti si Manny. Hindi ito para sa pag-asa, sagot niya. Ito ay para sa simula. Binuksan ng lalaki ang sober. Hindi pera ang unang nakita niya, kundi isang papel, schedule, pangalan ng doktor, trainer at counselor. Ito ang plano, sabi ni Manny. Una, aayusin natin ang kalusugan mo. Pangalawa, tutulungan ka naming makabangon,
hindi bilang anak ng kahit sino, kundi bilang ikaw. Namutla ang lalaki. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Tumingin si Manny ng diretso. Hindi mo kailangang kayanin mag-isa. May kumatok sa pinto. Pumasok ang isang matandang trainer. Tahimik, may respeto. Tumango siya kay Manny. Handa na po, sabi nito. Napatingin ang lalaki, naguguluhan. Para saan po yan? Tumeo si Manny. May gusto lang akong makita. Dinala sila sa isang maliit na training room. Walang kamera, walang audience, isang banig, isang salamin, isang katahimikan na puno ng alaala. Kuya, sabi ni Manny, kung ayaw mo, okay lang. Huminga ng malalim ang lalaki. Dahan-dahan siyang humakbang papasok. Tumayo siya sa gitna. Pumikit. At sa isang iglap, gumalaw ang kanyang katawan. Hindi malakas. Hindi palabas, ngunit tumpak, kontrolado, disiplinado. Napatingin ang trainer. Hindi ito basta natutunan, bulong niya. Nanood si Manny. Hindi siya pumalakpak, hindi siya nagsalita, ngunit namasa ang kanyang mga meta. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto ang lalaki. Parang napagod, hindi sa katawan, kundi sa alaala. Pasensya na, sabi niya. Akala ko nakalimutan ko na. Lumapit si Manny at marahang inilapag ang kamay sa balikat niya. Hindi nawala, sabi niya. Natabunan lang. At sa sandaling iyon, may desisyong ginawa si Manny na tuluyang nagpabago ng lahat. Simula bukas, sabi niya, may bahay ka, may tulong, may direction. Tumulo ang luha ng lalaki. Bakit po ninyo ginagawa ito? Sumagot si Manny. Tahimik ngunit malinaw. Dahil may mga alamat na hindi dapat mamatay sa limot. At sa gabing iyon, kumalat ang balita, hindi bilang tsismis, kundi bilang kwento ng kabutihan. Marami ang umiyak, marami ang humanga. Ngunit para sa lalaking minsan na malimos sa kalsada, isa lang ang mahalada. May naniwala muli sa kanya. Hindi agad naging madali ang mga sumunod na araw. Sa unang umaga sa bagong tirahan, nagising ang lalaki nang may kaba sa dibdib. Tahimik ang kwarto. Malinis ang kama. Totoo ang lahat, pero parang panaginip pa rin. Ilang beses siyang napaupo, tinitingnan ang paligid, hinihila ang kumot, hinahawakan ang sahig, parang tinitiyak kung gising na ba siya. Matagal na panahon na ang nakalipas mula nang may tumawag sa kanya para gumising. May kumatok sa pinto. Oras na po, may nahong sabi ng isang staff. Bumangon siya, mabadal. Arang takot masira ang bagong simula. Unang hakbang, pagpapagaling. Dinala siya sa doktor. Hindi lang pisikal ang tiningnan, kundi peti ang mga sugat na hindi nakikita. Pagod ang katawan. Kulang sa nutrition. May mga alaala na matagal ng tinakbuhan. Hindi ka sirang tao, sabi ng doktor. Tagod ka lang. Sa mga salitang iyon, napaluha siya. Unang beses may nagsabi sa kanya na hindi siya sira. Sumunod ang counselor. Walang pilitan. Walang tanong na masakit agad. Unti-unti, binuksan ang mga kwento, ang buhay sa anino, ang pagkawala, ang pagtakbo, ang katahimikan ng pagiging walang pangalan. Pwede kang bumalik, sabi ng counselor. Hindi sa deity, kundi sa mas totoo. Ikalawang hakbang. Disiplina. Pagkatapos ng ilang linggo, dinala siya muli sa training room. Pareho pa rin, simple, tahimik, walang audience. Walang inaasahan, sabi ng trainer. Galaw lang. Sa simula, nanginginig ang katawan niya. Mabagal ang galaw. May takot, hindi sa sakit, kundi sa alaala. Ngunit bawat araw, may kaunting pagbabago. Isang galaw na mas malinaw. Isang hakbang na mas buo. Hindi siya tinuruan ng bago. Inaalala lang. Minsan, dumating si Manny Pacquiao para manood. Hindi bilang coach. Hindi bilang alamat. Kundi bilang tahimik na saksi. Hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano, sabi ni Manny. Sa sarili mo lang. Tumango ang lalaki. At sa sandaling iyon, unang beses siyang ngumiti. Hindi pilit, hindi takot. Ikatlong hakbang, pagkilala sa sarili. Habang lumalakas ang katawan,
Unti-unting bumabalik ang loob. Natutong humawak muli ng kutsara sa hapag, kasabay na iba. Natutong tumingin sa mata. Natutong magsabi ng salamat nang walang hiya. Isang araw, may batang lumapit sa kanya sa training center. Kuya, sabi nito, ang galing mo po. Napahinto siya. Hindi niya alam kung anong isasagot. Salamat, sabi niya sa wakas. Sa simpleng sandaling iyon, may nabasag ang pader ng pag-iisa. Ang balitang kumalit. Hindi nagtagal, may mga nakaunawa. May mga bulungan. May mga artikulong lumabas. Hindi detalyado. Walang sensational. Pero sapat para magtanong ang mundo. Siya ba talada? Bumabalik ba siya? Pinoprotektahan daw ni Manny Pacquiao. Hindi siya comfortable. Ngunit tinuruan siyang huminga, humakbang at manatiling totoo. Hindi mo utang ang paliwanag sa lahat, sabi ni Manny. Utang mo lang sa sarili mo ang katotohanan. Ang unang pagsubok. Isang hapon, may imbitasyon, hindi laban, hindi palabas. Isang community event. Mga bata, mga magulang, isang banig sa gitna. Optional lang, sabi ni Manny. Ikaw ang magdedesisyon. Matagal siyang nag-isip. Kinabukasan, pumunta siya. Hindi siya nagpakilala bilang anak ng alamat. Nagpakilala siya bilang isang taong natutong bumangon. Nagpakita siya ng simpleng galaw, kontrolado, malinaw, may disiplina. Walang yabang. Walang drama. Tahimik ang mga nanood. May mga napaluha. May mga batang napangiti. Pagkatapos, may lumapit na matandang lalaki. Salamat, sabi nito. Pinapaalala mo sa amin na pwede pang magsimula. Ang pagbabagong tuloy-tuloy. Sa mga sumunod na buwan, naging malinaw ang direksyon. May tirahan. May routine. May training. May pahinga. May layunin. Hindi na siya tinatawag na pulubi. Hindi pa rin siya tinatawag na alamat. Tinatawag lang siyang tao. At tuwing tinatanong si Manny kung bakit niya ito ginawa, ay isa ang sagot niya. Dahil ang tunay na laban ay ang tulungan ang isang tao na maniwala muli sa sarili niya. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Dahil may isang huling sandali, isang eksenang magpapatigil sa mundo at magpapatunay na ang kabutihan ay may bunga. Tahimik ang umaga ng araw na iyon. Walang bandila, walang entablado, walang engranding anunsyo. Ngunit sa isang maliit na community hall, may naganap na sandaling hindi na mabubura sa alaala ng mga nakasaksi. Nakatayo siya sa gilid ng banig, maayos ang bihis, tahimik ang tindig, malinaw ang mga mata. Hindi na siya ang lalaking gusgusin sa bangketa. Ngunit hindi rin siya nagpapanggap na kung sino man. Isang tao lang na bumangon. Sa likod ng hall, nakatayo si Manny Pacquiao. Hindi siya nasa unahan. Hindi siya nagsalita. Pinanood lang niya. Tahimik, may ngiting may halong pasasalamat. Lumapit ang organizer sa mikropono. Hindi namin siya inimbitahan dahil sa apelyido. Sabi niya, inimbitahan namin siya dahil sa kwento. Tumango ang lalaki. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, siya mismo ang nagsalita sa harap ng marami. Hindi ako nandito para patunayan ang kahit ano. Panimulan niya. Nandito ako para magpasalamat. Tahimik ang lahat. May panahon sa buhay ko na akala ko tapos na ang lahat. Patuloy niya. Na mas madali nang mawala kaysa magpatuloy. May ilang napaluha. May yumuko. Pero may isang taong huminto. Sabi niya, hindi niya ako tinanong kung sino ako. Hindi niya ako hinusgahan. Tinulungan niya ako bilang tao. Dahan-dahan niyang nilingon si Manny. Hindi palakpakan ang sumunod, kundi katahimikang puno ng emosyon. Pagkatapos, marahan siyang gumalaw. Hindi ito palabas. Hindi ito laban. Isa itong paggunita ng disiplina, ng respeto, ng katahimikan ng lakas. Sa bawat galaw, malinaw ang mensahe. Hindi nasusukat ang halaga ng tao sa kanyang pagkakadapa. May isang batang lumapit matapos ang programa. Kuya, tanong nito, pwede po ba akong matuto? Ngumiti siya. Sagot niya, pero una, matuto maging mabuting tao.
May kumuha ng video. Isang maikling clip. Walang edit. Walang musika. Isang sandali lang na katotohanan. At doon nagsimula ang lahat. Sa loob ng ilang oras, kumalat ang video. Isang araw, milyon ang views. Ilang araw, buong mundo ang nanonood. Mega headline. Isang alamat na tinulungan ng isa pang alamat. Hindi laban, kundi buhay ang iniligtas. Ang tunay na lakas ni Manny Pacquiao. Ngunit sa gitna ng ingay ng internet, tahimik pa rin ang lalaki. Hindi siya nag-interview. Hindi siya nagbenta ng kwento. Nang tanungin siya kung sino talaga siya, isa ang sagot niya. Isa akong taong binigyan ng pangalawang pagkakataon. May isang reporter ang nagtanong kay Manny. Bakit ninyo ginawa ito? Saglit na natahimik si Manny bago sumagot. Maraming laban ang napanalunan ko sa ring, sabi niya. Pero kung may laban man na ipagmamalaki ko habang buhay, ito yon. Sa huli, hindi mahalaga kung totoo o hindi ang alamat na ikinabit sa pangalan ng lalaki. Ang mahalaga, may buhay na bumalik. At sa huling eksena, makikita silang dalawa, naglalakad palabas ng hall. Walang kamera sa harap, walang palakpakan. Dalawang taong tahimik na naglakad, papunta sa liwanag. Text sa screen, dahan-dahang lumabas. Minsan, sapat na ang isang taong maniwala para magbago ang isang buhay. Fade to black.